Si Iki ay isang F-rank student at kilala sa bansag na the worst one sa kanilang eskwelahan, at bata pa lamang siya ay itinakwil na siya ng kanyang pamilya dahil sa kawalan ng talento sa mahika. Subalit sa kabila ng nakakalungkot na kapalaran, ito ang naging inspirasyon niya upang magsikap na magsanay at maging pinakadalubhasa sa paggamit ng espada. Kaya naman tuwing umaga ay nakagawian na ni Iki na magsanay, dahil pangarap niyang maging isang ganap na mage knight balang araw. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang prinsesa ng Vermilion na si Stella ay dumating sa Japan upang mag-enroll sa kanyang eskwelahan. Sa pagbalik ni Iki sa kanyang kwarto, hindi niya akalain na si Stella ay madadatnan niya ditong nakahubad, ngunit imbis na mag-sorry, tinangka ni Iki na ipakita din ang kanyang katawan para naman daw maging patas. Ang Hagen Academy ay kilala sa pagiging prestihiyosong paaralan sa Japan, at taon-taong nakakatanggap ng parangal, ngunit dahil sa iniasal ni Iki, maaari itong makaapekto sa reputasyon ng eskwelahan. Kaya naman ipinatawag siya ni Director Kuruno, at pinagsabihan siya sa kanyang ginawa at mag-sorry kay Stella bilang isang maginoo. Palalagpasin ni Stella ang nagawa ni Iki, ngunit sa isang kondisyon ay kailangang hiwain ni Iki ang kanyang tiyan bilang parusa. Sinabi ni Iki na sobra naman iyon bilang parusa para sa maliit lamang na bagay, dahil underwear lang naman daw ang kanyang nakita. Nag-apoy sa galit si Stella sa sinabi ni Iki, at ipinahayag na walang karapatan ito na lapastanganin ang kanyang katawan, subalit sinabi ni Iki na nagawa lamang niya iyon dahil humanga siya sa kagandahan ng dalaga. Nagmistulang umamong dragon si Stella sa narinig, at pagtatanong naman ni Iki na kung bakit si Stella ay madadatnan niya sa kanyang kwarto. Subalit nagulat ang dalawa nang sabihin ni Kuruno, na sila pala ay magiging magkasama sa iisang kwarto lamang. Dahil walang magagawa si Stella sa naging desisyon ng direktor, sinabihan niya si Iki na bawal siyang kausapin at tignan, maging ang paghinga sa loob ng kwarto ay kanyang pinagbawal. Dahil doon nakipagtalo si Iki sa bubok na babae sapagkat imposible naman ang hinihiling nito, kaya upang lutasin ang problema binigyan sila ni Kuruno na ayusin ito sa pamamagitan ng isang duelo. Pumayag naman si Iki, ngunit siya ay minaliit ni Stella, sapagkat walang pagkakataong manalo ang F-rank na kagaya ni Iki sa katulad niyang A-rank. Ngunit kumpiyansa si Iki sa magiging laban na ikinainis ulit ni Stella, kaya iminungkahi nito na ang matatalo ay magiging alipin ng panalo habang buhay. Habang naghahanda sa laban, inalala ni Stella ang kanyang pagsusumikap na makontrol ang kanyang kapangyarihan upang maging malakas na mage knight balang araw. Samantala sa battle arena, napag-usapan nila Iki ang tungkol sa kondisyon na kailangan niyang manalo sa 7-Star Sword Art Festival, dahil ito lamang ang paraan upang siya ay makagraduate kahit na ang low ability stats niya ay sobrang mababa. Bago magsimula ang laban, ipinaliwanag ni Kuruno na ang magiging patakaran ay isang simulation battle, ang anumang atakeng pisikal sa bawat isa ay walang talab sa dalawang magkalaban. Nang dumating na ang hudyat, naunang nagpakawala si Stella ng kanyang mga atake, subalit madali itong nakukontra ni Iki. At sa unang pag-atake ni Iki, nagulat si Stella nang makopya nito ang kanyang mga atake, at ito ang teknik ng ating bida na tinawag niyang Blade Steel. Kaya naman napilitang gamitin ni Stella ang kanyang magic skill, ngunit kahit gaano pa kalakas ang mga pag-atakeng ito, may paraan pa din si Iki upang matalo ang kalaban gamit lamang ang kanyang mahinang atake, at si Iki ang tinanghal na panalo sa laban. Nang magising si Stella sa hospital, tinanong niya kay Kuruno kung paano si Iki ay naging F-rank sa kalakasang taglay nito. Sinabi ni Kuruno na ang basehan ng ranggo ay sa pamamagitan ng blazer skill, at hindi sa swordsmanship at physical strength, kaya walang akmang sistema upang ma-evaluate si Iki sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman alam ni Kuruno na gusto ni Stella na mas mag-improve pa siya sa lakas na tinataglay nito, kaya inirekomenda niyang sundan ang yapak ni Iki dahil siya ay isang taong buo ang tiwala sa sarili at laging nagsusumikap.
Bumalik si Stella sa kanilang kwarto upang mag-sorry, subalit napukaw ang atensyon niya sa katawan ni Iki na nagdala sa kanya sa pinakasukdulan ng sandali ng kanyang buhay. Subalit nagulat siya nang magising si Iki at hindi na natuloy ang malupit niyang balak, sa halip ay nag-sorry na lamang siya sa panghuhusga niya at tinanggap ang pagkatalo niya sa ating bida. Dahil dyan pinaalala ni Iki ang kanilang kasunduan na ang matalo ay magiging alipin habang buhay. Umangal si Stella at sinabing nadala lamang siya ng emosyon sa mga oras na iyon. Subalit nang ibabaw ang mga ngiti ni Iki dahil simple lang naman ang kanyang utos, yun ay ang maging roommate lamang si Stella. Pumayag si Stella at nag-bomb fist sila bilang pangako sa maayos na pagsasama. Sa sumunod na araw dahil parte ng pang-araw-araw na exercise ni Iki ang tumakbo sa umaga ng 20 kilometro, sinabihan niya si Stella na huwag puwersahin ang sarili para lang makasabay sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Iki, na ngayon ang pagdating ng kanyang nakababatang kapatid na si Shizuko sa kanilang eskwelahan. Samantala sa classroom nakilala nila ang home teacher nila na si Yuri, in-inform sila nito tungkol sa paghahanda nila sa darating na Seven Sword Festival sa susunod na taon. Ang bawat lalahok ay sasalain sa pamamagitan ng selections battle at ito ay isasagawa na next week, at ang mga tanging mananalo ay may pagkakataong mapili sa 6 na magiging school representative, para sa darating na Seven Sword Art Festival. Dahil sa hindi magandang lagay ni Yuri binisita ito nila Iki sa clinic, at dito nalaman ni Stella na tinulungan si Iki ng kanilang sensei na makapasok sa eskwelahan, gayunpaman hindi pa rin naging pabor ang kapalaran kay Iki nitong nakaraang taon kaya siya ay umulit sa pagiging first year. Habang sila ay naglalakad biglang yamakap kay Iki ang isang babae na nagngangalang Kagami, dahil gusto nito na siya ay ma-interview sapagkat humanga ito sa naging laban nila ni Stella. Dahil sa Cocomelon nauutal si Iki sa pagsasalita, kaya naman nagselo si Stella dahil sigurado siyang magiging sikat si Iki sa mga babae itong magdadaan na semestre. Subalit biglang tinawag ni Shizuko si Iki, at ang muling pagkikita ng magkapatid ay inaasahang normal, ngunit bigla namang hinalikan ni Shizuko si Iki na ikinagulat ng lahat. Dahilan ni Shizuko sobrang namiss niya si Iki, at halik ang gusto niyang pagbati sa 4 na taon nilang hindi pagkikita, at bago humirit pa ng isa si Shizuko, dali ang pumigil na si Stella. Nagalit si Shizuko dahil naistorbo ni Stella ang kanilang moment, kaya naman tinanong niya kung ano ba ang pakialam nito sa kanyang kuya, at muling nagulat ang lahat nang sabihin ni Stella na siya ay ang lingkod ni Iki. Sa pagkakataong ito hindi nagustuhan ni Shizuko ang katotohanan, na humantong sa dalawa para ilabas ang kani-kanilang mga sandata. Sa pag-init ng tensyon nagpang-abot ang dalawa, at dahil sa kanilang pag-aaway sila ay pinaglinis ni Kuruno ng CR. Nang sila ay matapos patuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa, hanggang sa nabanggit ni Shizuko na layuan na niya si Iki dahil walang alam si Stella sa nakaraan nito. Dahil sa natuklasan ni Stella, inabangan niya si Iki sa labas ng eskwelahan at saka tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang nakaraan. Kahit na mabigat nagdesisyong sabihin ni Iki ang katotohanan, ang kanilang pamilya ay kilala sa pagkakaroon ng magagaling na blazer. Ngunit dahil sa kawalan ng talento niya sa mahika siya ay trinato ng kanyang pamilya na walang kwenta, kaya isang araw ay nagpasya siyang lisanin ang kanilang bahay. At sa mga panahon na hinihintay na lamang niya ang kamatayan, dumating ang kanyang lolo na si Ryuma at hinikayat siyang huwag sumuko, na nagbigay pag-asa sa kanya na magpatuloy sa buhay. At simula noon pinangarap niya na maging katulad na ng kanyang lolo, ngunit para magawa iyon ay kailangan muna niyang lumakas. Gayunpaman nang siya ay mag-aral, hindi pa rin tumigil ang kanyang pamilya at pinilit ang eskwelahan nila na gumawa ng grading system, upang tiyakin na hindi siya makagraduate at maging isang ganap na knight. Mabuti na lamang ng si Kuruno na ang maging direktor ng paaralan, naging suportado ito sa kanya para maabot ang kanyang pangarap. Kinabukasan puspusan na ang pagsasanay ni Stella at Iki dahil ilang araw na lamang ay seleksyon na sa magiging representative ng school,
para sa mga lalaban sa gaganapin na Seven Sword Art Festival. Dahil kilala ni Ikki ang magiging kalaban ni Stella sa unang linggo, minabuti ni Stella na huwag ipaalam ni Ikki ang tungkol sa kanyang magiging kalaban, dahil para sa kanya parte ito upang masubok ang kanyang kakayahan. Sa pagtunog ng kampana para sa pang-umagang klase, sinubukan ni Stella na imbitahan si Ikki na mag-date kinabukasan, subalit bago pa man niya masabi ay dumating na ang mensahe ni Shizuko, na nagpapayag kay Ikki para mag-shopping silang magkapatid kinabukasan. Dumating ang araw ng Sabado, inaasahang magpraprankahan sina Stella at Shizuko dahil sa hindi inaasahang pagsasama nila sa iisang lakad. Samantala napukaw naman ang atensyon ni Ikki sa kasama ng kanyang kapatid, siya ay si Nagi na ka-roommate ni Shizuko, at bagamat siya ay may lawit, nangingibabaw naman daw ang kanyang pagkabeki. Nang sila ay makarating sa mall, kapansin-pansin ang paghuholding hands nila Ikki at Shizuko, kaya todo selos si Stella at sinabing hindi akmang magkahawak pa rin sila ng kamay sa ganyang edad. Pinaalala ni Shizuko kay Stella na siya ay isang tagapagsilbi lamang ni Ikki, kaya wala siyang karapatang magselos sa bonding nilang magkapatid. Samantala nang sila ay kumakain ng merienda, napansin ni Ikki ang cream sa mukha ng kanyang kapatid at pinunasan niya ito na nagpakilig naman kay Shizuko. Subalit para-paraan si ate girl, at si Stella ay naglagay ng maraming cream sa kanyang pisngi, dahil dyan kinailangang kumuha ng towel si Ikki at sa huli ay nagmukha lang engot si Stella. Pagkatapos nilang kumain nagpasalamat si Ikki kay Nagi sa pagiging kaibigan nito kay Shizuko, dahil ito ay mahiyain at hindi basta nakikipagkaibigan sa ibang tao. Ngunit si Nagi ay nakaramdam ng panganib, at agad na silang nagtago dahil dalawang mga holdapper ang nagpaputok ng baril sa loob ng CR. Nang makaalis ang mga holdapper, kinailangang pigilan nila Ikki ang mga ito kaya ginamit ni Nagi ang kanyang sandata na may kakayahang kumontrol sa mga anino, at dito sila dumaan para hanapin ang mga ito. Hanggang si Ikki at Nagi ay natagpuan nila ang mga guard na walang malay, agad ni-report ni Ikki ang nangyari sa direktor. Sinabi ni Kuruno na ayon sa balita ay napapaligiran na ng mga pulisya ang buong mall. Ang mga kriminal na ito ay nag-hostage kapalit ng malaking ransom, kaya ipinaalam na din niya na kinakailangan ang tulong nila ng mga pulisya upang i-handle ang sitwasyon. Samantala kasama si Stella at Shizuko sa naging hostage, at habang sila ay nagpaplano isang mag-ina ang sinaktan ng kriminal. At nang sinubukang patayin nito ang bata, agad na iniligtas ni Stella ang bata at ang bawat bala ng kriminal ay walang talab sa kanya. Sa mga oras na ito dumating na ang pinuno ng mga kriminal at nagpakilala bilang si Bishop, itinutok nito ang baril sa ulo ng babae dahil ang anak nito ay naging pasaway. Agad na umatake si Stella, ngunit ang sandata ni Bishop ay may kakayahang mag-absorb ng damage at ito ang ginamit niya para ibalik ang atake ni Stella. Dahil nabigo si Stella, ginamit ni Bishop ang mga hostage upang utusang paluhudin si Stella ng walang damit kapalit ng kaligtasan ng mga bihag, na ikinagalit naman ni Ikki. Habang nagtatanggal ng damit si Stella sinubukang bumaba ni Ikki ngunit pinigilan siya ni Nagi, dahil alam nito na si Shizuko ay kasalukuyang gumagawa ng magic barrier para sa mga hostage. Nang dumating ang tamang oras, isinagawa ni Shizuko ang water barrier upang maprotektahan ang mga tao, habang si Ikki ay ginamit ang ito share upang mabasa ang lahat ng galaw ng mga kalaban, at saka pinutol ang braso ni Bishop gamit ang Reiko. Habang si Stella ay nagawa na ring talunin ang mga tauhan ni Bishop, nang akala nilang maayos na ang lahat, biglang lumitaw ang isa pang tauhan ni Bishop na may hawak na bihag. Nais nitong pakawalan si Bishop, subalit pinatumba ang mga ito ng hindi kilalang atake, at nagmula ito sa isang blazer din ng kanilang eskwelahan na kinilala ni Ikki bilang si Kirihara. Pagkatapos ng insidente, parehong ayaw ni Stella at Shizuko kay Kirihara sapagkat ito pa ang lumabas na mas bayani sa nangyari. Gayunpaman tumugon ng pasasalamat dito si Ikki, ngunit ininsulto lamang siya ni Kirihara na mahina, at hindi naman nagustuhan ito ni Stella. Ibinunyag ni Kirihara na si Ikki ay duwag at natatakot ito sa kanya,
at kumpiyansang siya ang mananalo kinabukasan, sapagkat siya pala ang unang makakaharap ni Iki sa laban. Sa sumunod na araw nagsimula na ang unang linggo ng selection match, matagumpay na natalo ni Stella ang kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap. Samantala habang pinag-aaralan ni Iki ang nakaraang laban ni Kirihara, ngunit dahil sa brutal na estilo ng pakikipaglaban nito lalo siyang nagkaroon ng takot. Nang dumating si Stella, napag-usapan nila ang mga kakayahan ni Kirihara na mag-invisible, at ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa kanya para atakihin ang kalaban sa malayuan. Dagdag pa niya iniiwasan ni Kirihara ang makaharap ang mga gumagamit ng wide-range attack kagaya ni Stella, kaya malakas ang loob nito pagdating kay Iki. Ramdam ni Stella ang pangangamba ni Iki, subalit buo pa rin ang tiwala ni Iki sa kanyang sarili kung paano tatalunin si Kirihara. Kinahapunan habang nagjo-jogging si Iki, nadaanan niya si Nagi at may gusto itong malaman sa pagitan nila ni Kirihara, sapagkat alam niyang may naging alitan sila dati. Ikinwento ni Iki na nagawang ebuli siya ni Kirihara noon, kaya naman nagtaka si Nagi kung bakit hindi man lang siya lumaban. Sinabi ni Iki na ang pamilya niya ay may koneksyon sa dating direktor ng eskwelahan, kaya kung pumalag siya kay Kirihara noon ay tiyak na gagamitin ito ng pamilya niya laban sa kanya upang patalsikin siya sa paaralan. Bilang isang kaibigan nagpahayag ng simpatsya si Nagi kay Iki, dahil ramdam niya ang matagal nang dinadalang lungkot ni Iki, kaya umaasa siyang balang araw ay makakahanap si Iki ng isang taong papawi ng sakit mula sa kanyang puso. Kinabukasan agad nang nagrehistro si Iki para sa selection battle, biglang lumitaw ang isa sa mga instructor ng paaralan na si Nene. Humanga ito sa hindi pagdadalawang isip ni Iki, pahayag naman ni Iki na matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito kaya hindi niya sasayangin. Si Nene ay biglang kumarengkeng at nag-alok ng bribadong tutor kay Iki, subalit biglang sumingit si Kuruno at sinabihan itong bumalik sa trabaho nitong commentator ng laban. Habang hinihintay ni Iki ang kanyang laban, sinusubukan niyang ikondisyon ang kanyang isipan at gawing inspirasyon ang lahat ng kanyang naging paghihirap, ngunit natatalo pa rin siya ng takot. Sa unang parte pa lamang ng palabas ay malakas na agad ang hiyawan ng mga manunood, dahil ang unang maghaharap ay si Kirihara at Iki. Sa pagsisimula ng laban kanilang nilabas ang kanilang mga sandata, at dahil si Kirihara ay kilalang hindi lumalaban ng harapan ginamit niya ang kanyang area invisibility. Madali ang nakontra ni Iki ang mga pana ni Kirihara, at ito ang ginamit niya upang matukoy ang bawat galawan nito. Naasar si Kirihara dahil natukoy niyang may pag-asa palang manalo si Iki sa laban na ito, kaya naman ginamitan ni Kirihara ang kanyang pana ng invisibility, at nagresulta ito para patamaan niya ng maraming beses si Iki. Nagtataka si Stella kung bakit hindi ginagamit ni Iki ang kanyang teknik, ipinaliwanag ni Nagi na nangingibabaw ang takot ni Iki kung bakit hindi siya makafocus sa laban. Habang patuloy na naghihirap si Iki sa mga atake, sinamantala itong insultuhan ni Kirihara at ibinunyag ang pakikipagkasundo ni Iki sa direktor, na kailangan itong manalo sa Sword Art Festival para lamang makagraduate. Kaya naman nagbato din ang mga manunood ng panunuya kay Iki, dahil hindi magagawang manalo ng katulad niyang F-rank sa ganong paligsahan. Nagawang patamaan ni Kirihara ng malubhang atake si Iki at isinigaw ang bansag sa kanyang The Worst One, habang si Stella ay hindi na napigil ang ipagtanggol si Iki, at ito ang nagbigay lakas sa ating bida upang bumangon. Pagkatapos matauhan ni Iki, sinubukan ni Kirihara na linlangin siya at patamaan siya sa ulo, ngunit nang i-activate ni Iki ang kanyang Ito Shira nagawa niyang masalo ang palaso sa may bandang dibdib. Ngayon ay wala nang takas si Kirihara, dahil namemorya na ni Iki ang bawat galaw maging ang emosyon ng kalaban, ito ay ang teknik niyang perfect vision. Kahit gaano pa kalakas ang mga atakeng pinapaulan ni Kirihara, mukhang huli na at nabaliktad na ang laban, kaya gamit ang pinakamahinang atake lamang ni Iki, ito ang siyang tumapos sa laban at si Iki ang tinanghal na panalo. Nang magising si Iki sa pagamutan nakita niyang tululaway si Stella, kaya nang magising ito hindi niya napigilan ng hiya, ngunit pinakalma siya ni Iki at ipinagtapat niya na gusto niya si Stella. At nagpapasalamat siya na nakilala niya si Stella,
ngunit inutos ni Stella na ipikit ang mga mata niya at isang halik ang binigay nito, tanda ng gusto nila ang isa't isa. Niyakap ni Ikki si Stella, at nangako silang dalawa na sila dapat ang huling maglalaban sa finals ng Sword Art Festival. Makalipas ang 2 linggo nang magsimula ang kanilang relasyon, hindi makafocus si Stella sa pagsasanay dahil hanggang ngayon ay wala pa rin daw ginagawang ninja move si Ikki para sa kanya. Makikita naman ng ating bida na sunod-sunod ang panalo para sa qualification match, kaya naging dahilan na rin ito para lalong dumami pa ang mga chicks ni Ikki. Karamihan sa mga babae ay gustong magpaturo sa kanya ng swordsmanship, at pumayag naman si Ikki, subalit ilang mga lalaki ang naiinggit sa kanya. Pagbalik sa kanilang kwarto, pinuri ni Stella si Ikki dahil sa pagpayag nitong pagtuturo. Sinabi ni Ikki na gusto niyang may bahagi sa iba ang kanyang kaalaman, dahil kung sila ay malagay sa alanganing sitwasyon, ito ay makakatulong sa kanila. Sinubukan ni Stella na banggitin kay Ikki na mas maging close pa sila sa pagiging magkasintahan, ngunit napagtanto niyang nakatulog na pala si Ikki. Kinabukasan nagsimula ng magturo si Ikki ng ilang basic posture kasama pa rin si Kagami, ngunit naantala sila ng umepal ang mga asungot kahapon. Ang mga ito ay naglabas ng mga blazers, at kinuyog si Ikki, subalit madali lang itong nadepensahan ni Ikki nang hindi gumagamit ng espada. Napagtanto ng mga asungot ang kalakasan ni Ikki at saka humingi ng tawad, dahil gusto nilang makilahok sa pagsasanay upang lumakas din at mapansin sila ng mga babae. Pumayag naman si Ikki, kaya mas lalong nakakuha ito ng atensyon at sumali na rin ang iba, at dahil sa madami ng estudyante si Ikki, inilipat niya ang pagsasanay sa mas malawak na lugar. Samantala nais bigyan ni Stella si Ikki ng inumin, subalit naunahan siya ni Shizuko, at hindi naman nakatanggi si Ikki, kaya dahil sa buwisit ni Stella nilaklak niya ang 2 bote ng juice. Dahil gusto ni Stella na makabawi ng atensyon mula kay Ikki, sinubukan niyang magpaturo na lamang sa kanya, subalit may pag-aagam-agam itong si Ikki, kaya galit na umalis si Stella. Habang naglalakad at malakas ang toyo, nakasalubong ni Stella si Nagi na may hawak na isang laro. Sinabi ni Nagi na ito ay dating simulator na nagbigay interes naman kay Stella na subukang laruin ito. Sa kanyang pag-uwi talaga namang nag-e-enjoy siya sa paglalaro at ninais niyang sana ay ganun din si Ikki sa totoong buhay, subalit biglang dumating si Ikki na ikinagulat niya. Inimbitahan siya ni Ikki na sumama bukas sa pagsasanay, pero talagang galit pa rin si Stella dahil sa pag-aalinlangan ni Ikki, kaya naman nagsimulang magpaliwanag na lang ang ating bida. Kinabukasan habang nasa biyahe, hindi maitago ni Stella ang kilig dahil nalaman niya kagabi kay Ikki na siya ay may kakaibang estilo sa paggamit ng espada, at walang nakikitang paraan si Ikki para baguhin ito, dahil nalagpasan na ni Stella ang level ng pamantayan ni Ikki. Nang makarating ang lahat sa kanilang destinasyon, naiiyak ang mga asungot na tama ang naging desisyon nila sa buhay na sumama kay Ikki, sapagkat puro mga naka-swimsuit na babae ang kanilang makakasama. Nang magsimula na ang training, may isang babae ang tila nagmamasid sa Gedli, ngunit dahil sa pressure na nagagawa ng Joga ni Stella ay tumalsik ang bola papunta sa misteryosong babae, pero patay mali siya lang ito. Gayunpaman sinubukan ni Stella na unawain ang kanyang kalooban nang sa ganun ay lalo pa siyang mapalapit kay Ikki, subalit nagulat siya ni Kagami. Agad na nagpasensya si Kagami, at ipinahayag niya na may napapansin siyang something kay Stella at Ikki. Bagamat tumanggi si Stella, ngunit sigurado si Kagami sa kanyang nakita, kaya naman wala nang kawala si Stella kung di sabihin ang kanilang relasyon. Ibinunyag ni Stella na wala pang something na nangyayari sa kanila ni Ikki, kaya gusto niyang magkaroon sila ng romantic moment nang sila lamang dalawa nito. Pinilit ni Kagami na si Stella na lamang ang mag-first move, ngunit pakipot si ate girl dahil isa daw siyang prinsesa, kaya naman wala nang magagawa si Kagami kung di tawagin na niya si Ikki para sila ay makapag-usap. Nang sila ay mag-usap, sinabi ni Ikki na nais niyang magpatuloy sila ng simple lamang, ngunit iba ang pagkakaintindi ni Stella at akala niyang gustong makipag-break up na ni Ikki. Si Stella ay nagsimulang magdrama at sinabi na 2 weeks na silang magkarelasyon, ngunit parang pumurol na ang espada ni Ikki pagdating sa kanya. Pahayag naman ni Ikki na siya ay nananabik sa tuwing makikita si Stella,
ngunit iniiwasan niya dahil ayaw niya magmukhang bastos. Sa kabila ng kanilang pagtatalo ay nauwi din naman sa pagkakaintindihan, at ang tanging nais lamang nila ay ang halik sa bawat isa upang patibayin ang kanilang relasyon. Sana all. Habang sila ay pauwi, sabay na nakatanggap ang dalawa ng email mula sa kanilang susunod na laban, at ang mga ito ay parehong miyembro ng Student Council. Sa araw ng laban nakaharap ni Iki si Renren, na sa sobrang bilis ay kayang mabasag ang sound barrier, habang sa kabilang pangyayari ay nagkakasubukan ng lakas sina Saiju at Stella. Subalit kahit nagaano kabilis si Renren, madali lamang mababasa ni Iki ang galaw nito dahil sa teknik niyang Ito Shira, kaya nagawa niyang mahuli ito. Samantalang si Stella ay nagawa niyang mabasag ang espada ni Saiju, at sa magkaparehong araw na ipanalo nila ang laban. Pagkatapos ng kanilang laban, nagpaepal na naman si Shizuko at nais nitong magpabebe kay Iki hanggang gabi, na nagpakilabot naman kay Stella dahil sa kalandian nito. Subalit pinaalala ni Nagi kay Iki na ang kanyang stalker ay narito na naman ngayon, habang ang dalawang bulag ay nagulat pa kahit na napaka-obvious ng pagtatago nito. Ang babae ay sinubukang magpaliwanag, ngunit sa pagpapanik nito aksidenteng nahulog ito sa tubig at nawalan ng malay kaya dinala nila ito sa klinik. Nakilala nila ito bilang si Ayase Ayasuji, siya ang anak ng master swordsman na si Keito Ayasuji, namangha naman si Iki sapagkat kilala niya ang tatay nito na dating world champion kahit ito ay hindi isang ganap na blazer. At nang tanungin ni Iki ang kalagayan ng kanyang ama, malungkot na sinabi ni Ayase na ito ay kasalukuyang nasa ospital. Gayunpaman tinanong ni Shizuko kung bakit siya nag-stalk kay Iki. Ipinaliwanag ni Ayase na nahihiya siyang humingi ng tulong kay Iki sapagkat matagal na siyang nagsasanay ng mag-isa lamang, kaya naman nagpa siya si Iki na isama si Ayase sa pagsasanay. Kinabukasan nalaman ni Iki na si Ayase ay may magandang pundasyon pagdating sa paggamit ng espada. Subalit ipinaliwanag ni Iki, na kung patuloy niyang gagayahin ang estilo ng kanyang ama ay hindi niya maaabot ang antas na lakas nito. Sapagkat sila ng kanyang ama ay magkaiba ng kasarian at pangangatawan, kaya inabisuhan niya si Ayase baguhin ang tindig at estilo ng pakikipaglaban nito. Sumang-ayon naman si Ayase ngunit nagulat ang mga babae nang hawakan ni Iki ang mga hita ni Ayase, pahayag ni Iki na kailangang usisain ang tindig niya dahil dito nagsisimula ang pundasyon ng puwersa. Nakakailang man kay Ayase ito, subalit nang matapos na si Iki inutos niya na umatake sa tindig na ito, at nakita nila ang malaking pagbabagong naitulong nito sa kakayahan ni Ayase. At nang matapos ang kanilang training humingi ng paumanhin si Iki sa pagiging hands-on niya kanina, subalit hindi na ito alintana ni Ayase at lubos na nagpasalamat pa sa kanya. Samantala pinagsabihan ni Shizuko si Stella na isantabi muna ang pagseselos, sapagkat ang ginagawa ni Iki ay walang mali siya at lahat ng iyon ay upang makatulong ito sa iba. Kinagabihan inamin ni Stella kay Iki na nagseselos pa rin siya, kahit na alam niyang walang ibang intensyon si Iki kay Ayase, kaya naman hinawakan ni Iki ang kamay ni Stella, at pinatunayan na siya lamang ang baby nito. Kinabukasan pinuri ni Stella si Ayase dahil malaki ang pinagbago ng lakas nito kumpara nung nakaraan, kaya nang libre si Ayase kay Iki at Stella bilang pasasalamat niya. Ngunit sa kabila ng kanilang maayos na paghahapunan, may dumating na isang gang mula sa ibang school at tila kilala ng mga ito si Ayase. Ang leader nila ay si Kurado, at napagtanto nito na si Iki ay isang swordsman kaya naman para magkasubukan ng lakas, hinampes niya ng bote si Iki. Dahil sa patuloy na panggugulo na nangyayari, sinubukan ng isang waiter tumawag ng pulis ngunit pinigilan ito ng isang babae. Sinubukang lumaban ni Stella subalit pinigilan siya ni Iki, at sinabing aksidente lamang ang nangyari. Ngayong alam ni Kurada na hindi niya kayang magbunsod ng away kay Iki, dinuraan niya ito sa mukha at umalis na lamang. Nang humupa na ang tensyon, ipinaliwanag ni Iki na hindi siya pwedeng pumalag sa ganong sitwasyon, dahil pwede siyang mapatalsik sa eskwelahan. At isang kamag-aral nila ang nakisali sa kanilang usapan, sinabi nito ang patungkol kay Kurada at ito ang alas ng Dunrow Academy pagdating sa mga paligsahan. Habang sila ay papauwi makikita si Ayase na puno ng pangamba, at nang tanungin niya ang kalagayan ni Iki, isang email ang dumating na silang dalawa ang magkatunggali sa susunod na laban,
at bigla na lamang umalis si Ayase. Kinabukasan hindi na sumipot si Ayase sa kanilang pagsasanay, kaya naman kinausap ni Nagi si Iki, dahil nararamdaman niyang may ibang balak si Ayase bago ang laban nila. Ngunit tiwala pa rin si Iki kaya't makikipagkita pa din siya kay Ayase, subalit binalaan siya ni Nagi na ihanda niya ang kanyang sarili na tapusin ang pakikipagkaibigan niya dito. At nang makipagkita si Iki kay Ayase, kapansin-pansin ang kakaibang ngiti nito. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.